So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Aaron Steven R. Aquino and again, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, ngayong araw po is ang ating huling talakayan para sa ating weekly series na may title na 7 Postures of Prayer. And I hope na sa pagtatapos ng ating talakayan ay marami tayong nakuwang lessons and learnings na ating may gamit or may apply sa ating pang-araw-araw na buhay. So, tinalakay na po natin yung topic na una, praying with faith. Pangalawa, praying with a humble heart. Pangatlo, praying with thanksgiving. Pangapat, praying with expectation. Panglima, praying with conviction. At pang-anim, praying with adoration. So, ngayong araw naman ay tatalakayan naman natin yung panghuling topic, which is ito nga yung praying with complete trust. Now, sabi po dito sa 2 Kings chapter 19 verse 14, Hezekiah received the letter from the messengers and read it. Then he went up to the temple of the Lord and spread it out before the Lord. Or sa Tagalog naman po, Nang makuha ni Hezekiah ang sulat mula sa mensahero, binasa niya ito. Pumunta siya sa templo ng Panginoon at inilapag ang sulat sa presensya ng Panginoon. And para naman po sa ating katuroan ngayong araw, first is, there is only one living God. So, meron lamang daw pong iisang Diyos na buhay, which is ito nga po yung ating Creator, yung lumikha ng lahat ng bagay, and siya rin po yung nagpapanatili at kumbaga nagde-decide sa kung anong mangyayari sa lahat. Pangalawa naman is, the Almighty God is the apex of hope. So yung Diyos po yung pinaka, kumbaga, since nga siya yung meron lamang totoong Diyos at si God yun, meaning to say, siya na yung kumbaga pinaka mapapag-ano natin ang apex of hope. Kumbaga, sa kanya natin matatagpuan yung pinaka-rurok ng pag-asa. Kaya po kung may mga problema tayo sa buhay, kay God lamang po tayo lumapit. And lastly po sa ating katuruan ngayong araw is, complete trust means perfect peace. So, dahil nga po binigyan si Hezekiah ng death threat, galing nga po doon sa pinakamakapangyarihang tao ng Sennacherib. So, nilapit niya po yung death threat na yon sa Diyos at doon, pinagkatiwalaan niya si God at si God na mismo yung kumbaga nagbigay ng protection at nagbigay din ng perpektong kapayapaan sa kanyang buhay. And para naman po sa ating application ngayong araw, first is, present the death threat before God. So, sa atin po, siguro naman po, wala naman po sigurong nakakatanggap sa atin ng death threat or banta sa ating buhay. Wag naman po sana. So, ialin tulad na lamang po natin yung death threat dito bilang mga struggles or problema natin sa buhay. So, kung nagkakaroon po tayo ng mga ganon, kumbaga ipakita lamang natin kay God yung mga problema natin sa buhay at pagkatiwalaan natin siya nang sa gayon ay siya na mismo ang magbigay solusyon dun sa ating mga problema sa buhay. Pangalawa naman is, pray to God for He alone is our hope. So, kung gusto po natin magkaroon ng pag-asa doon nga po sa mga problemang kinakaharap natin, pag-pray lamang po natin ito kay God. And lastly po sa ating application ngayong araw is, pursue perfect peace through complete trust. So, yung katahimikan po kasi is makakamtan lamang po natin kung tayo po ay magtitiwala ng lubos, syempre sa ating Diyos.